blot me out of the book. The Lord replied to Moses, whoever has sinned against me, I will blot out of my book. Ang sabi ng Diyos, kung sino ang nagkakasala sa akin, siya ang aalisin ko sa aklat ng buhay. Ano pa po? In Revelations chapter 21 verse 27. Dito naman po, ang teksto ng talatang ito, nakita sa vision ni John, yung tinatawag na Holy City, yung bagong langit at bagong lupa, New Jerusalem. Ang sabi dito, nothing impure will enter it. Walang makakapasok na impure. Nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. Yun yun. Kung sino yung mga nakalista, sino yung citizens, kung baga sa madaling salita, sino yung mga taong nakalista sa citizens roll. Sa panahon natin yun, sa PSA, sa Statistic Office. Sila po yung talagang tunay na citizens ng langit. Walang makakapasok na impure and deceitful. Ano? Now, umpisahan natin sa question and answer format po ito. Sa pagtatalakay tungkol sa topic na ito. No? Is the Book of Life a literal book? Yun yung mga tanong na sasagutin natin mamaya. And, when did God write the names in the Book of Life? Yan yung mga magagandang tanong po dyan. Now, let's answer these questions, no? The Book of Life is not necessarily a literal paper book. No? Natural naman po. Wala naman na po material na bagay sa langit. But, it is a literal truth. No? It is not necessarily a literal paper book, but it is literally or literal truth that God truly has a definite people. No? Doon po sa Book of Life, o listahan ng mga pangalan, definite yung mga people. Ibig sabihin, ang Diyos hindi nakikipagtipan in kung kani-kanino. No? The relationship with God is with the people is not in a vague way. No? Yung parang hindi, kung kani-kanino lang o hindi malinaw, kundi definite, kundi ang Diyos ay nakikipagtipan, no, sa mga taong nakalista doon sa Book of Life. So, kanyang mga pinili. No? Hindi kung kani-kanino. Their status will be acknowledged at the last days. Ano po ang sumunod pa po kasagutan? We can read in the Bible that there were people whose names have not been written in the Book of Life from the foundation of the world. Yan yung sagot doon sa tanong kanina. Mababasa natin sa Biblia na mayroong mga taong hindi nakasulat sa aklat ng buhay bago pa itatakas sa lipunan. Ito po ang mababasa natin sa Revelation chapter 13 verse 8. Ganito po ang ating mababasa. Now, all inhabitants of the earth will worship the beast. Itong mga taong tahan sa sanlibutan ay kanilang sinasamba yung hayop o yung beast. O yan po ay symbolical. All whose names have not been written in the Lamb's Book of Life, the Lamb was slain from the creation of the world. Yan yung ating mababasa sa Biblia. Siyempre, kung mayroong mga taong hindi nakalista o hindi nakasulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, siyempre, yung mga nakasulat, yung mga pinili ng Diyos, isinulat din ang kanilang mga pangalan or pinili rin sila before the creation of the world. Ganun din po yan. So, in Ephesians chapter 1, verse 3 to 5, praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Yan po yung gusto kong i-emphasize dyan. Na sa ating in Christ, no? Sa ating Panginoong Kristo natin masusumpuhan, no? Or matatagpuan yung tinatawag na spiritual blessing. Kasi dito sa verse 4 sinabi, for He chose us
creation of the world. Tatandaan po natin ulit, every time na mababasa natin yung phrase na before the creation of the world, tumutukoy po ito doon sa kanyang plano at sa kanyang purpose. He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Bukod po doon sa tayo'y pinili niya, so isa lang naman po ibig sabihin niyan eh. Pinili niya before the creation of the world, and He predestined us for adoption to His Son, to sonship through Jesus Christ. So another question arises. Has God already predestined who will be saved and who will not? According sa binasa natin. Ganun ba ang Diyos? Na meron siyang pinidrestino. Ibig sabihin, meron ng mga tao itinalaga na ito, maliligtas ko mga ito. Ito naman, hindi ito maliligtas. Nakatadhana na ba talaga ang buhay ng tao kung siya'y maliligtas o hindi? Kahit pa anong gawin niya, yung paniniwalang fatalism na hindi niya na maiiwasan ang kanyang kapalaran. Kung siya'y mapapahamak talaga siya. Yung maliligtas talaga. So, ganun ba ang itinuturo ng kasulatan sa atin? Para bang yung doctrine ng Calvinism, doctrine ng predestination. So, ang kasagutan dito, i-discuss po natin. God chose us in Jesus before the creation of the world. Ano pong ibig sabihin? Means that God's plan to save people was set before time and centers on Christ. Yan po ang ibig sabihin. Na tandaan po natin muli yung phrase, ulit po, that God's plan to save the people was set before time and centers on Christ. Because He, our Lord Jesus Christ, is the chosen one, and everyone united to Him by faith shares the chosen status. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesus ang hinirang. He is the chosen one. And sino man sa atin, sino man mga tao, ang nakikipagkaisa sa Kanya, nakikibahagi sa pagkahirang. Yun po ang ibig sabihin ng mga talata nito. Basahin po natin yung inilagay na talata po dito sa 1 Peter chapter 2, verse 45, and then verse 9 to 10. Sabi po dito, ito po ang konteksto po nito ay panghihikayat sa mga kapatid na manatiling matatag sa kanilang pananampalataya despite of persecution, yung paghihirap nila ng panahon nila. Ang sabi ng apostol na si Pedro, as you come to Him, kapag kayo lumalapit sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus, as you come to Him, the living stone. Ang living stone po, yung ating Panginoong Hesus. Anong sabi? As you come to Him, the living stone, rejected by humans, but what? Ano po mga kapatid? But chosen by God and precious to Him. You also, no? Hindi lang, ikaw rin, sabi, like living stones, are being built into spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Now, katulad ng Panginoong Hesus, siya'y tinakwil, rejected by the humans, but chosen by God. You also, you're like a living stone na kapag nagsama-sama, tulad po natin ngayon, nakakabuo ng spiritual house. No? At dito natin ginaganap yung ating banal na pagkasaserdote. Offering spiritual blessed sacrifice. Hindi na po yung animal sacrifices yung sa lumang tipan, kundi yung ating mga sarili bilang buhay na hain sa Diyos.